President Bongbong Marcos, china-challenge, nasabayan daw siya sa kanyang pag-exercise. Yung mga nagtatanong daw tungkol sa kanyang kalusugan, hinahamon niya po kayo na sabayan siya sa kanyang pag-ehersisyo. Kita nyo kahapon, di ba? Tumatakbo, jumajumping-jumping. Kita nyo, pinapakita niya na malakas po daw talaga siya. At ang mga iniinom lang doon yung gamot sa gout, at saka gamot sa hypertension. Dalawang gamot lang daw ang kanyang iniinom. Sa bagay, yan ang maintenance niya. Kaya hinahamon niya yung mga nagtatanong daw tungkol sa kanyang kalusugan, na sabayan daw siya sa kanyang pag-ehersisyo. Pero ano kaya sa tingin nyo kahapon nung pagtakbo-takbo niya at pag-jumping-jumping niya? Parang napapansin ko po, hingal agad eh, hingal. Inihingal agad. Inihingal ka agad ng presidente. Pero hinahamon kayo, yung mga nagsasabi daw na sa kalusugan niya, nagsasabi ng kalusugan niya o nagtatanong sa kalusugan niya. Hinahamon po kayo, ayan na, pagkakataon nyo na po ito na sabayan ang Pangulo sa kanyang pag-ehersisyo. Sabayan nyo siya para makita nyo kung talagang malakas siya o at hindi siya hihingalin. Kasi napansin ko lang kahapon, parang yung pag-jumping-jumping siya na dun sa may parang stage na. Halatang napagod. Halatang napapagod. Napapagod po talaga. Halatang halata. Yung tumatakbo siya, hinahabol pa siya ng mga reporter. No? Hinahabol. May pa-jumping-jumping pa. Natatawa ako. Ginagawa niya kahapon eh. Makikita siguro to sa mga ibang sa ibang bansa, mga siyempre sikat tayo kayo sa ibang bansa eh. Dahil dyan sa mga balita na mga korupsyon. Ngayon, plus nakita pa nila yung Pangulo na tumatakbo, jumping-jumping. Inihingal naman sa tingin ko, inihingal eh. Inihingal kaya mabilis tumigil. Tapos yung pagtakbo niya parang pinabilis na lang, pinabilis. Naghahamon ang Pangulo. Naghahamon. Grabe. Ano kaya kung sakyan nyo? So mga tanggapin nyo yung hamon para malaman nyo talaga yung kalusugan ng Pangulo. Siya naghamon eh. Siya naghamon. Sana may kumagat dito sa niya. Saka may sumagot sa kanyang hamon na sabayan sa mag-ehersisyo. Sabayan nyo para makita talaga kung talagang hindi siya hingalin o malakas po talaga pangatawan niya. Tinato yung aabot siya ng isang oras exercise, palundag-lundag. Patakbo-takbo. Tingin ko hindi kakayanin. Hindi niya kakayanin. Kagulat. Nakakagulat yung ginawa kahapon. Biglang tumakbo. Tapos nagjumping-jumping pang ganun-ganon. No? Tawa tuloy ako hapon. Gulat ako eh. Para manood kong video, okay na yung muna sa salita-salita. Oh. Maya tumakbo. Tumakbo. Tapos ganun-ganon pa. Jumping-jumping. Natatawa ako. Pero napapansin ko, hinihingal eh, hinihingal. Hinahamon niya lang. Hinahamon niya yung mga kritiko na, sabayan siya. Sabayan niyo siya sa pag-exercise niya para malaman. Saka ngayon naman, matinding usapin na naman ngayon tungkol sa impeachment na naman laban kay VP Sara Duterte. Ayan na, si Madriaga. Talagang bantay sarado si Madriaga. Napaka-VIP. Diba? VIP. Ibang klase na ngayon eh. Yung nakakulong, mga VIP na ngayon. Yung sino yung nakakulong at kunyari witness, VIP ngayon, bantay sarado, baka daw tigiin. Yung lima, hindi naman sisipot si VP Sara Duterte dyan. Hindi yan sisipot dahil sinabi na nga nila sa Senado sila haharap kung makarating sa Senado. Pinapatagal lang nila yan. Kaya ang sabi ni VP Sara Duterte, facing expedition, naghahanap pa ng ebidensya sila para laban kay VP Sara Duterte. Gustong-gusto lang talaga nila mapahiya ang Vice Presidente sa taong bayan para bumaba ang trust rating. Yan ang target niyan. Bababain yung trust rating ni VP Sara Duterte. Tuloy-tuloy ang paninira nila. Tuloy-tuloy kasi pagka umalis na sa Kamara yan, hindi na sila makakabanat kay VP Sara Duterte kapag nandoon na yung Senado. Kaya habang ngayon, pinapatagal pa nila yan.
para pwede pa nilang banatan o sirain si VP Sara Duterte, di ba? Pagdating sa Senado yan, wala na kasi sila eh. Hindi na siya pwede magtanong-tanong tungkol kay VP Sara Duterte dahil Senado na ang may hawak. Dahil Senado naman talaga ang may karapatan na magkakaroon ng trial tungkol sa impeachment, hindi naman sila. Kaya talagang sinasabi ni VP Sara Duterte na naghahanap pa ng ebidensya yung mga nag-aakusa sa kanya. Kaya yan si Madriaga na maging witness daw sa impeachment tungkol kay VP Sara Duterte sa mga pira-pira na yan. Pero ang sabi ni Attorney Paulo na yung mga sinasabi daw ni Madriaga ay nakikita nila na yun yung mga galing kay Trillanes, yung mga inaakusa ni Trillanes laban kay VP Sara Duterte, yun yung nandoon sa salaysay ni Madriaga. Ngayon, VIP siya, bantay sarado dahil haharap kuno doon sa kamara ngayon tungkol sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Grabe mga kababayan, malulupit na ngayon. Talagang tudo kayod sila. Tudo kayod sila ngayon kung paano talaga nila pababain ang trust rating ni VP Sara Duterte. Pero hindi na nila mapapaniwala ang taong bayan dahil ang sagot ng taong bayan, paninira lang yan. Makikita nyo sa mga video na nagsasurvey, sa mga Kali survey, ang sagot ng mga tao kaya si VP Sara Duterte ang kanilang pinipili o ibubuto sa pagdating ng 2028 dahil yung mga ginagawa daw nila dyan sa ay paninira lang kay Vice President Sara Duterte. Pero ang paniniwala ng taong bayan, VP Sara Duterte ay inosente. Hindi kurap ang Vice Presidente. Yan ang paniniwala ng karamihan at yan naman po talaga ang totoo. Dahil ang sabi ng taong bayan, paninira lang yung ginagawa nila. Alam na po ng taong bayan yung mga ginagawa nila para lang mapabagsak ang Vice Presidente. Wala na pong naniniwala dyan kundi sila na lang. Diba? Pag nagsalita sila, pinagtatawanan na lang ng taong bayan dahil ang taong bayan hindi na po talaga naniniwala dyan. Puro paninira lang. Biruin mo, lahat na lang nakapokus kay VP Sara Duterte. Yung flood control nakakalimutan na. Di ba? Flood control, yung malita. Hindi pumapasok dyan sa usapin dyan sa dyan sa kanilang ginagawa nila. Puro impeachment, lalo-lalo na yan sila Laila de Lima. 125 million confidential fund pa ulit-ulit yung piatos ulit-ulit. Wala na bang iba? Kung magnanakaw talaga si VP Sara Duterte, bakit confidential fund lang? Di ba? Bakit confidential fund lang ang magnanakaw na opisyal ay hindi lang iisa? Di ba? Hindi lang isa yung nanakawan niya na Marami kang iakusa sa kanya na dito siya nagnakaw dito, doon nagnakaw, ganun. Pero diyan 125 million lamang ang kanilang laging inaakusa kay Vice President Sara Duterte. Pinipili talaga nilang mapabagsak ang ratings. Kaya diyan pa lang sa kamara, bakbakan nila ng bakbakan kung ano-ano na lang ang gagawin nila diyan para masira si Vice President Sara Duterte. Pero kahit kailan hindi yan sisiputi ni Vice President Sara Duterte. Sinabi na mismo ni Vice President Sara Duterte, hindi siya makipag-cooperate dyan. Hindi siya haharap. Pero pagdating sa Senado, dyan na siya haharap sa totoong trial. Hindi dyan dahil hindi pa yan trial. Sabaga sinasabi na nga ni VP Sara Duterte na naghahanap lang yan sila ng ebidensya dahil wala silang matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sila kapag nagsasalita, pinagtatawanan po talaga ng taong bayan. Pag ang Kali survey naman, nagsasabi talaga yung mga pinapapili sila. Kung sino yung gusto nila sa 2028, VP Sara Duterte, Leni, Ontiveros, kung sino-sino pa dyan. Pero ang pinipili talaga nila si Vice President Sara Duterte. At tinatanong kung bakit si Vice President Sara Duterte ang kanilang pinipili dahil sa mga ngayon, banat kay VP Sara Duterte, hindi po sila niniwala. Ang sagot ng mga tao nga ay paninira lang yung ginagawa nila. Paninira lang yan dahil si VP Sara Duterte ay hindi magnanakaw at hindi
talaga kurap. Yung mga ginagawa dyan ay puro pambibintang lamang, paninira lamang. Yan po ang sagot ng mga tao na sinusurvey dyan sa kalye survey na yan, ng mga nagsasurvey na yan. Di ba? Sila lang yan nag-uumpugan ng ulo dyan. Di ba? Pagdating ng panahon yan, pagdating talaga ng 2027, makikita nyo dyan. Makikita po talaga natin pagdating ng 2027. Makikita natin yan. Talagang marami dyan. Marami po talaga dyan. Lilipat kay Vice President Sara Duterte. Maraming kakambi dyan. Maraming biglang lumamig yan. Baka pag natapos nga yung impeachment, hindi naman naabot siguro ng December yan. Matatapos na yan. Dahil hindi naman yan talaga makukonvict si VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte ay inosente. Inosente po si Vice President Sara Duterte. Napakatinong opisyal ang Vice Presidente. Dahil kung kurap ang mga Duterte, hindi uunlad ang Davao. Dapat ang Davao maraming utang kung kurap ang mga Duterte. Yan lang yung syudad sa Pilipinas na walang utang. Di ba? Walang utang, umaasinso pa. At sinasabi na nga ni Congressman Pulong o Mayor Basti na kahit walang tulong ng nasyonal, kaya nilang tumayo sa sarili nila. Kayang-kaya nila. Kaya kayo na po ang husga dito sa mga ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Pero kung ako ang tatanungin, ang Vice Presidente po ay isang mabuting leader. Ang kanyang puso ay para sa bayan. Para po talaga sa bayan at sa sambayanang Pilipino. At totoong naglilingkod sa bayan at may pagmamahal sa bansang Pilipinas. At yan ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Yan po talaga ang totoo.